unang-una, naging mas mahirap yung kagustuhan ng mga Marcos administration na tanggalin si Inday Sara. Sa tingin ko ngayon, mahihirapan silang kumuha ng one-third na boto ng kongresista na susuporta sa impeachment dahil magaling ang pang-amoy ng mga politiko natin kung sino talaga ang susunod na presidente. So dahil tingin ko na magaling ang kanilang mga pang-amoy, maraming hindi na talaga magbibigay ng kanilang lagda. Depende na lang siguro yan kung gaano kalaki ang bigayan para sila ay pumirma. Pero sa panahon ngayon na ilang tulog na lang ay eleksyon na, tingin ko kahit gaano pang kalaki yan, iiwasan ng mga kongresista na maging kalaban ng susunod na presidente ng Pilipinas. Attorney, timing ho ba yung pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo sa 2028 dahil nga dito sa mga isyong kinakaharap ngayon ng mga Dutertes? Sa tingin ko, wala masyadong kinalaman ang kaso ni Tatay Digong dito sa desisyon ni VP Duterte na tumakbo bilang presidente. Kasi alam naman niya, miski maging presidente siya, nandyan pa rin at nakakulong pa rin si Tatay Digong at yung kanyang pagiging presidente hindi makaka-apekto doon sa desisyon kung siya'y makakalaya. No? Pero sa tingin ko, ang mensahe ni VP Sara, bagamat hindi makakatulong sa pagpapalaya ni Tatay Digong ang kanyang anunsyo, ay nagbibigay notice sa mga kongresista na bilang pinakamalakas na kandidato bilang presidente at walang malapit na kahit sinong kandidato lumalapit sa posibilidad na mananalo si Inday Sara, dapat mag-isip-isip sila kung gusto nilang makalaban ang susunod na presidente ng Pilipinas. Gayunpaman, hindi ko sinasabi na walang epektong pagiging presidente ni Inday Sara Duterte dahil sa mulat-mula ang aking paninindigan, ang pananagutan sa paglabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong ay nasa bansang Netherlands. Dahil bansang Netherlands ang humahawak sa kanya sa teritoryo ng Netherlands. Siya ay sinundo sa airport ng mga police Netherlands, sinakay sa ambulansya ng Netherlands, dinala sa ospital ng Netherlands at nakakulong pa rin sa teritoryo ng Netherlands. So yung pagiging presidente niya, I'm sure may impact pa rin yan sa relasyon ng Pilipinas at ng Netherlands dahil sa larangan ng karapatang pantao, ang obligasyon na itaguyod at protektahan ang karapatan ng lahat ng tao sa kanilang teritoryo ay nasa estado. Hindi naman po yan nakalagay sa International Criminal Court. Opo. Attorney, kung sakaling ang Korte Suprema natin magdidesisyon doon sa mga petisyon na inihain po doon sa kanila, kaunay nga po dito sa illegal na pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa tingin mo, mababago po, may pagbabago pong mangyayari? Mapipigilan ba niya itong ongoing hearings? O ano hong possible scenario? Wala pong epekto yan sa ICC. But again, pwede yan maka-impluwensya doon sa relasyon ng Pilipinas at Netherlands. Kasi may desisyon ang hukuman ng Pilipinas na nagsasabi na illegal, krimen ang nangyari kay Tatay Digong. At bagamat ang sa ICC hindi binibigyan ng halaga, meron pa rin yung impact doon sa anong dapat gawin ng Netherlands sa mga biktima ng illegal na bagay gaya ng kidnapping. Opo, merong grupo din na nagsasagawa ng signature campaign. Tawag nga is Tay Kami Naman. At naghain na nga sila ng formal na petisyon po sa Supreme Court. Kaugnay pa rin po dito sa pag-aresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makatutulong ho ba ito? Hindi. Unang-una, wala po silang petisyon na hinain sa Korte Suprema. Ako po ay tumatayong isang abogado sa 4 na petisyon na kumu-question nga doon sa panginidnap at pagpapadala kay Tatay Digong. Ang ninanais namin na isang desisyon sa Korte Suprema na magagamit namin sa International Tribunal, kung hindi man lang sa Dutch courts, no? Na illegal nga yung mga pangyayaring yan. Pero walang kahit anong signature campaign ang makakapilit sa Supreme Court na magdesisyon dahil in fact, yung nagagawang signature campaign ay hindi dapat yan ginagawa dahil hindi dapat ini-influensyahan ng hukuman na gumawa ng kahit anong desisyon. No? At ako po, inuulit ko na talagang I had to distance myself from this dahil ako po abogado ni Congressman Pulong at hindi po ako po pwedeng magbigay ng aking consent sa kahit anong pamamaraan para ma-influensyahan ang hukuman at syempre po ang signature campaign ay makaka-influensya sa anumang desisyon ng hukuman. Attorney, sa pagdeklara ni VP Sara na tatakbo siyang Pangulo ngayong darating na 2028,
Sa tingin po ba ninyo magiging all-out yung kasalukuyang administrasyon sa pagbabatiko, sa pagpapatumba nito kay VP Sara, considering na nasa kanila yung makinarya, Attorney? Well, hindi ko lang tingin yan. Meron na akong confidential informant na nagsasabi sa akin, hindi sila titigil hanggang hindi makulong si Inday Sara na hindi siya makatakbo sa susunod na eleksyon. At hindi sila titigil hanggang hindi nila matanggal si Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment at conviction sa Senado dahil nga hindi naman po pwedeng mapakulong si Inday Sara habang siya ay sitting vice president dahil doon sa prinsipyo na ang mga impeachable officers hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na ang parusa ay pagpapalis sa pwesto. No? So sabi ng confidential informant ko, talagang hindi bababa sa pwesto ang mga Marcoses sa 2028 at gagawin nilang lahat para hindi maging presidente si Inday Sara Duterte. Nabago ba, Attorney, ng deklarasyon ni VP Sara yung political landscape after nung sinabi niya na tatakbo siyang Pangulo sa 2028? Siyempre, unang-una, naging mas mahirap yung kagustuhan ng mga Marcos administration na tanggalin si Inday Sara. Sa tingin ko ngayon, mahihirapan silang kumuha ng 1/3 na boto ng kongresista na susuporta sa impeachment dahil magaling ang pang-amoy ng mga politiko natin kung sino talaga ang susunod na presidente. So dahil tingin ko na magaling ang kanilang mga pang-amoy, maraming hindi na talaga magbibigay ng kanilang lagda. Depende na lang siguro yan kung gaano kalaki ang bigayan para sila ay pumirma. Pero sa panahon ngayon na ilang tulog na lang ay eleksyon na, tingin ko kahit gaano pang kalakihan, iiwasan ng mga kongresista na maging kalaban ng susunod na presidente ng Pilipinas. Sa exclusive interview ng SMNI kay VP Sara nitong nakarang araw dito sa studio, Attorney, nabanggit niya na meron na siyang nirecruit na magiging vice president niya at yung magiging trabaho ng kanyang vice president ay habulin yung mga talagang mastermind na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa tingin niyo, Attorney, yung 6 years na time ng isang vice presidente, sa tingin niyo magiging sapat yun para talagang mapanagot yung mga mastermind ng pagnanakaw ng pera ng bayan, Attorney? Tingin ko dahil straightforward naman nilang pagkakasala Yung technical malversation na ginamit ang pondo para sa universal healthcare, para gumawa ng mga infrastructure project, yung mga paglagda ng budget na merong fill in the blanks, lahat po yan ay napakadali namang patunayan at lahat po yan ay merong parusa na pinapataw ng pagkakakulong. Kung kayo ang tatanungin, Attorney, sino ang kanya magiging fit para maging vice president? Ay sa akin madali po yun kasi miski hindi ko pa nakakausap si Inday Sara kung sino ito, ang sabi niya maging trabaho ay panagutin ang dapat mamanagot. At alam naman natin na sa Senado lately, ang gustong magpanagot sa mga magnanakaw sa ating infrastructure ay si Senator Marcoleta. Bagamat may pahayag po siyang tumatanggi o baga pinapabulaanan po niya yung mga ganun na mga sinasabi na siya magiging vice president. Pero sa ngayon, Attorney, ang pagkikita naman po ni President Bongbong Marcos Jr. at Mayor Leni Robredo, dating magkaaway sa politika, ngayon ay nagkitang muli dyan po sa Naga at kahapon doon sa Malacanang. Anong masasabi po ninyo? Yan po ay kain suka. Diretsahan na po at wala nang paligo-ligo. Kain suko po yan, nakakadiri na po yan. Opo. Pero sa tingin po ninyo, dahil po dito sa pagdideklara ng Vice President na tatakbo bilang Pangulo, ay ngayon yung oposisyon, yung mga kritiko ay talagang nagimbal, nabigla, nayanig po dito sa ginawang aksyon o hakbang ng Vice Presidente. Lahat po sila ikot sa puwet. Umiikot ang mga push niyan sa takot na talaga maging presidente si Inday Sara Duterte. Ako naman, ang aking payo sa ating mga kababayan na sumusuporta ng mga Duterte, huwag tayong magpakumpiyansa. Dahil totoo po, hawak pa rin nila makinarya, hawak nila makina, hawak nila ang pantao ng budget. So wag po tayo magpakumpiyansa na mangyayari gusto natin. It will be a very tough fight ahead of us. Opo. Pero generally, Attorney, kung makikita mo sa buong perspective picture, parang napapansin ng mga kababayan natin, puro Duterte na lang.
Ang pinag-uusapan, binabanatan, lahat yata ng lahat yata ng nasa gobyerno ay lahat ay nakatutok at talagang binibira. Iniuugnay ko lamang po doon sa sinasabi po ninyong may all-out na attack o baga systematic attack ba ang dating po para sa inyo laban po dito kay Vice Presidente Sara Duterte? Tama ka dyan. I do not dispute what you said. I agree with what you said. Kaya lang idadagdag ko, hindi lang naman Duterte hinabol nila, pati si Harry Roque. Opo, attorney. Ayan, siguro attorney, bago lang tayo magtapos, alam ko, madaling araw na dyan. Ako, at pagod na po kayo. May idadagdag lang na tanong si partner Almar, tapos mamaya, yung huli po nga mensahe po sa ating mga kababayan. Attorney, habol ko lang, yung kombinasyon ng mga dilawan, ng mga loyalista ng mga Marcos at itagdag pa itong mga komunista. Sa tingin po ninyo, attorney, sasapat yung pwersa nila para patumbahin yung nag-iisang Duterte? Well, alam nyo, politics is addition. At ang nakakalungkot lang, wala talagang basihan para magsabwatan ang mga dilawan at mga pinklawan sa mga loyalista dahil si Tatay Digong naman ay sinimulan niya ang kanyang political career dahil sinuportahan niya ang Cory Aquino. At nanindigin din siya laban sa mga Marcoses. Sa akin, mas matindi ang laban kung sila ay magsanib puwersa. Pero naniniwala naman ako on the basis of survey na walang kahit sinong lumalapit sa tsansa na manalo ni VP Sara sa ngayon. At syempre wag natin kalimutan na nung minsan nagkaroon din tayo ng VP Binay na umabot sa 80% ang kanyang approval rating at one time. Pero nakita natin na dating na eleksyon siya ay naging number 3. So wag tayong magpapakumpiyansa lalong-lalo na hawak nila ang makina, hawak ng gobyerno ang mga local government units. Right. Attorney, yung ginagawa ngayon ng administrasyon na pambibitiko sa mga Duterte kay VP Sara, sa tingin niyo nakatulong sa political career ng mga incumbent kayo na nakaupo, attorney? Kiss of death po yan. At malalaman naman nila yan sa susunod na halalan, lalong-lalo na kung sapilitan nilang aalisin sa pwesto si VP Sara Duterte. Attorney, sa mga natitirang panahon na lang ng kasalukuyang administrasyon, sa tingin nyo, kaya pang maiangat yung ratings ng Pangulo, attorney, sa mga ginagawa niya? Nung nakarang araw nga, kinausap niya yung mga governors at mga mayors sa Pilipinas, attorney. Parang meron na naman silang, kumbaga parang nihahandog na naman sa taong bayan na ganito yung gagawin natin, na kayo yung makikinabang. Too late. Dahil ang problema natin, dapat tinutukan na niya since day one in office. Yung walang patid na pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kagutuman, kawalan ng trabaho, lahat yan dapat ay in-address na since day one. It's too late in the day at alam naman natin na dahil isa sa solusyon sa ating problema sa ating ekonomiya ay yung kapital at mga turista na dapat manggaling sa China na sa ngayon ay patuloy na inaaway ng administrasyon nito. Mukhang malabo na po. Mukhang wala na talaga tayong pag-asa na bumangon until 2028. Ang pag-asa na lang talaga natin ay magkakaroon ng bagong pag-asa na sa pagkatao ni VP Sara Duterte. Ayan. Attorney, yung huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan na nanonood po, namimiss na po kayo dito sa Pilipinas. Laban lang bayan. Kung sa tingin nyo, hirap na kayo, may mga taong gaya ko, malayo sa pamilya, malayo sa mga mahal sa buhay, pero lumalaban pa rin.